Luis Manzano nakakuha ng 500,000 votes mula sa Batangas, hindi na masama. Habang ang kanya namang katunggali na si Jojo Mandanas ay nakakuha ng 700,000 votes. Anyway, ilang mga netizen ang nagkaroon ng kanilang mga opinyon hinggil sa di umano ay bakit hindi nanalo itong si Luis sa nasabi nga pong pagtakbo nito bilang Vice Governor sa Batangas. Mula sa The Philippine Entertainment Channel ang naghayag ng mga posibleng dahilan sa pagkatalo ni Luis Manzano. Anyway, si Luis Manzano ay anak ni Vilma Santos. Si Luis ay tumakbo bilang Vice Governor sa Lipa, Batangas, kung saan marami ang nangwestiyon sa nasabi nga pong pagtira ni Luis sa Lipa dahil si Luis ay nag-aral sa Manila at madalas din doon ito dahil nandoon ang kanyang trabaho. Habang ang kanya namang katunggali na si Mandanas ay lehitimong tagalipa at napakatagal na panahon na rin na naglilingkod sa lugar bilang Vice Governor. Napakarami na ring achievement at napakarami na ring ginawa para sa lugar. Isa na dito ay ang pagkakaloon ng scholarship. At halos nasa 50,000 ang nasabi nga pong nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng scholar at mapag-aral ng may assistance. Ganun din ang financial support sa nasabi nga pong mga batas o isa sa mga inihain na batas ng nasabi nga pong vice-gobernador na ngayon ay kasalukuyan pa din na vice-gobernador dahil siya nga ang nagwagi sa nasabi nga pong vice senatorial race. Isa pang tinitignan ay ang political dynasty. Hindi lang kasi si Vilma, hindi lang din ang kanyang kapatid, kundi pati si Luis ay tumakbo nitong nakaraang halalan. Siyempre, suportado sila ng kanilang dad na si Ralph Recto. Anyway, ayon sa mga netizen, isa nga daw ito sa rason kung bakit hindi nanalo si Luis, habang ang kanya namang inang si Vilma Santos at ang kapatid nito ay nagwagi. Nakiusap din si Vilma before na sana nga daw ay huwag silang paghiwalayin ni Luis, kung saan kinakailangan niya daw ng energy ng mas bata, na which is my point naman talaga itong si Vilma. Ganun pa man, hindi ito umubra sa nasabi nga pong pagkapanalo ng dating Vice Governor na si Mandanas. Kamakailan lamang ay naghayag pa ang asawa ni Mandanas na may nagpa-picture sa kanila dahil at nagpasalamat na isa sila sa naging parte ng scholarship ng nasabi nga pong Vice Gobernador sa Batangas. Marami din ang kumwestiyon sa early campaign ng pamilya ni Vilma Santos dahil ayon sa ilang mga netizen, makikita mo daw ang napakalalaking tarpaulin ng buong pamilya Recto, kung saan halata naman na may nais na ipabatid sa mga taga rito. Sana daw ay naging patas ang pamilya sa pangangampanya. Narito ang naging komento ng isang netizen. Knowing how our voters are and parang wala naman siyang kalaban. Kung tatakli pa City, I wish he had just played it fair rather than doing early campaigns. Yung Lipa City, puno ng family picture nila. Everywhere, lahat ng size ng tarps, napaprint yata nila. Sa'yo naman ng isang netizen. Vilma could rest at pwedeng si Luis ang tumakbo pero it doesn't justify early campaigns and teaming up with proven troubles. Luis could play fair and bank on his family reputation. Pati na rin yung popularity niya as an actor. Sapat na yon. Lalo lang niyang ikikasira yung current practices niya. Nito lamang nakaraang eleksyon ay nagkaroon ng emosyonal na mensahe si Jessie Mendiola at sinabi nito na hindi pa ito ang tamang panahon para magserbisyo si Luis. Ganun pa man, marami ang nag-congratulate sa napakagaling at talaga namang napakarami ding ginawa na Vice Governor at nananatiling Vice Governor ng Batangas na si Dodot Mandanas. At yan ang ating Showbiz Now update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.